Magandang araw po, Sir Chico. Ako nga po pala si Mark, taga-subaybay ng inyong mga kwento. Isa ako sa mga may maliliit na tindahan dito sa probinsya. At madalas, habang nagsasara ako ng tindahan sa gabi, pinapakinggan ng isa kong staff ang mga kwento ninyo sa YouTube. Sabi ko nga minsan sa kanya, grabe bago pa lang yung channel, pero magaganda ang kwento. Kaya, eto ako ngayon, naglakas loob na ring magsulat. Hindi ito gawa-gawa lang o katang-isip. Ito ay kwento ng tatay ko, si Antonio. Nung kabataan niya sa Bicol, dekada 60. Isang kwento ng pag-ibig, panganib, at kung paanong minsan ang halimaw na kinakatakutan ng lahat ay siya ring pinakamamahal mo. Noong panahon na yon, simple lang daw ang buhay sa baryo. Walang kuryente sa gabi, gasera lang ang ilaw sa bawat bahay. Si Tatay Antonio ay isang binatang magsasaka. Matipuno, masipag, at marunong makisama. Isang araw, habang nag-aabot siya ng mga gulay sa palengke, may nakita siyang bagong muka sa tindahan ng mga kakanin. Maputi, makinis, mahinhin, at may ngiti na parang liwanag sa gitna ng maulang umaga. Ang pangalan niya, Christine. Hindi taga roon si Christine. Lumipat lang daw pansamantala sa tiyahin niya para magbakasyon. Madalas daw silang magkausap ni tatay tuwing 5:00 ng hapon habang nagsasara na ang palengke. Ang simpleng kwentuhan nila na uwi sa mahabang lakad sa tabing ilog. Mga tawa sa ilalim ng punong mangga at mga palihim na tinginan na puno ng hiwaga. Hanggang sa isang gabi, matapos ang kasiyahan sa baryo, biglang naglaho si Christine. Ilang araw siyang hindi nagpakita. Nang bumalik siya, maputla. Parang laging pagod. Pero kahit ganun, lalo lang siyang minahal ni Antonio. Isang gabi ng kabilugan ng buwan. Habang pauwi si Tatay Antonio, narinig niya ang kakaibang mga iyak ng hayop mula sa bukid. Lumapit siya. At doon, nakita niya ang hindi malilimutang habang buhay. Si Christine. Nasa gitna ng bukid, nakasubsob sa lupa at may mga pakpak na may itim. Kumikintab sa ilalim ng buwan. Ang mga mata niya ay kulay pula. Sa tabi niya, ang katawan ng baboy ramo na bagong patay. Napatigil si Antonio. Christine? Mahina niyang tawag. Dahan-dahan itong lumingon. Nanginginig. Parang takot din. Bumagsak ang mga pakpak. Nagbago ang itsura. At muling naging tao. Umiyak si Christine. Antonio, huwag ka sanang matakot. Hindi ko sinadya. Nahawaan lang ako. Kwinento ni Christine ang lahat. 1 linggo bago siya nagbago. Pumunta siya sa isang fiesta kasama ang mga kaibigan. May kakanin doon. Matamis, may kakaibang lasa. Habang kumakain siya, parang may matigas na bagay siyang nalunok. Para bang bato? Kinabukasan, nagsimula na ang kakaibang gutom.
pananakit ng likod at ang mga bangungod. At nang sumunod na kabilugan ng buwan, doon niya natuklasan. Isa na siyang ganap na aswang na may mga pakpak pero hindi siya manananggal. May kakayanan siyang lumipad at magbago ang anyo kapag ginabi. Mula noon, tinago niya ang katotohanan. Ang pamilya niya raw ay matagal nang naghahanap ng lunas. May sabi-sabing lana mula sa pinaghalong adelpha, bawang, asin at langis ng niyog ang maaaring makasira sa sumpa. Pero kailangan ipainom habang may sinag ng buwan. Tahimik lang si Antonio sa kwento ni Christine. Pagkatapos, ngumiti siya. Sabay sabing, "Astig naman nito. May syota akong aswang." Napatahimik si Christine. Shota? Tanong niya. Medyo gulat. Napakamot sa ulo si Antonio. "Ay, pasensya na. Medyo nagmamadali yata ako." Pero hindi pa rin nagbabagong pagtingin ko sa'yo, Christine. Grabe talagang tama ko sa'yo. Mapaaswang ka pa, tao, o maligno pa. Ikaw pa rin ang gusto ko. So ayun, wala ka na magagawa. Manliligaw at manliligaw talaga ako sa'yo. Basta't wag mo lang akong kainin, ha? Napatawa si Christine ng malakas. Siraulo ka talaga, Antonio. At mula noon, nagsimula ang kakaibang relasyon nila. Isang tao at isang nilalang na pilit pa rin naninindigan na may natitirang kabutihan sa loob niya. Pero sa bawat pag-ibig, may panganib, may kontrabida. Isang gabi sa baryo, dumating ang isang lalaking matangkad, matipuno at may kakaibang presensya. Siya si Lucas. Dating kakilala ni Christine sa lugar kung saan siya unang sinumpa. Sabi daw nila, si Lucas ay kilala na walang awang pumapatay ng tao, mga bata, mga hayop. Pero dahil anak siya sa isang mayaman na pamilya, hindi makaimik ang mga taga-baryo. Sabi nila sa mga karatig barangay, siya raw ang sanhi ng mga misteryong pagkawala. At higit sa lahat, noon pa man, gusto niya si Christine. Noong unay, kunwari magkaibigan lang si Lucas at si Antonio. Pero si Christine, alam ang totoo. Alam niyang si Lucas ang pinagmulan ng sumpa. Siya ang kasama ng pamilya kung saan unang nakuha ang pagkain na naglaman ng mutya. At ngayon, nakita niyang masaya si Christine sa piling ni Antonio. Kumulo ang dugong niya sa galit. Isang gabi, habang nagbabantay si Antonio sa tindahan, dumating si Lucas. Tahimik lang. Magaling ka pala. Aniya. Habang nakangiki ng malamig. Pero, mag-ingat ka sa mga darating na araw. Pagngiti ni Lucas, kumislap ang matatalim niyang mga pangil. Sa liwanag ng gasera, kumutitap ang kanyang mga mata. Pulang-pula, parang apoy. Umabot hanggang kalamnan ni Antonio ang lamig. Pero ngumiti lang siya pabalik. Salamat sa paalala, pare. Pero di ako madaling takutin. Pagtalikod ni Lucas, ramdam ni Antonio na nagsimula na ang tunay na laban. Hindi lang para sa buhay niya, kundi para sa puso ni Christine.
Makalipas ang ilang linggo, dumami ang mga alingas-ngas. May mga hayop na pinatay sa bukid. May mga batang biglang nawawala. At isang gabi, habang nakadungaw si Antonio sa bintana, nakita niya sa malayo si Lucas. Nakalutang sa hangin, may pakpak na kumukumpas na malakas, na mas malaki pa sa katawan, at ang mga kukoy parang mga bakal. Bumaba siya sa lupa. Bakas ang galit. Wala ka dapat dito. Si Christine ay akin. Sigaw niya. Sa kabilang dako, lumabas si Christine mula sa dilim. Umiiyak. Lucas, tama na. Hindi mo ako pag-aari. Hindi ako katulad mo. Sa gitna ng sigawan, dumating si Antonio. May hawak na itak at buntot pagi na ibinigay sa kanya ng albularyo. Isang matandang lalaki na alam ang tungkol sa mga nilalang ng gabi. "Umalis ka na, Lucas," mariing sabi ni Antonio. Pero ngumisi lang si Lucas. Subukan mo akong pigilan. At doon, nagsimula ang labanan. Lumipad si Lucas. Sumugod kay Antonio. Ngunit sinalubong siya ng isang malakas na hampas ng buntot pagi. Dumagundong ang tunog sa gitna ng gabi. Tinamaan siya. Pero mabilis siyang nakabangon. Tumatawa. Nangangalit at sinunggod ulit. Tinamaan si Antonio sa balikat. Duguan. Pero hindi umaatras. "Para kay Christine!" sigaw niya. Sabay saksak ng itak sa tagiliran ni Lucas. Ngunit bago pa siya makailag, sasaksakin na sana ni Lucas si Antonio gamit ang kanyang mga matatalas na kuko. Biglang nagpagitna si Christine. Tumama ang matatalim na kuko ni Lucas sa dibdib ni Christine. "Christine!" sigaw ni Antonio habang bumagsak ito sa lupa. Duguan humarap si Antonio kay Lucas. Doon siya tuluyang nagalit nang hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya. Para bang sinaniba ng lakas ng 10 tao. Sinugod niya si Lucas. Sabay, sunod-sunod na saksak, hiwa, hampas, suntok, sipa. Hindi na sa tao, parang halimaw din, na pinamunuan ng pagmamahal at galit. Hanggang sa huling hampas ng itak, tumilapon ang ulo ni Lucas. At bumagsak ang katawan nito sa putik, nanginginig. Tahimik ang paligid. Tanging mga kuliglig at hampas ng hangin ang maririnig. Tumakbo si Antonio kay Christine, umiiyak. "Wag muna, Christine. Wag mo muna akong iwan." Mahina na ang boses ni Christine. Salamat, Antonio. Salamat sa pagtanggap. Salamat sa pagmamahal. Buti na lang, biglang dumating ang albularyo. Pawis na pawis at hingal na hingal. "Antonio, subukan natin," sabi niya. Sabay abot ng botelya ng lana. "Pero Antonio, hindi ko maipapangako kung tatalab ito kay Christine." Sagot ni Antonio, "Bahala na." Hinawakan ni Antonio si Christine. Pero sobrang hina na nito para lumunok. Kaya ang ginawa niya, nilunok niya ang lana. Sabay hinalikan si Christine. Ipinasa mula sa labi niya ang langis habang tumutulo ang luha.
Ilang segundo ang lumipas. Walang imik. Hanggang sa biglang umubo si Christine. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, unti-unti nagsara ang mga sugat niya. Ang mga pakpak niya ay dahan-dahang nagsilaho. At sa huling sandali bago mawalan ng ulirat si Antonio, narinig niya ang boses ni Christine. Antonio, salamat. Mahal na mahal kita. Pagmulat ni Antonio, umaga na. Nasa tabi niya si Christine, buhay, humihinga, at muling tao. Walang bakas ng pakpak o sugat. Sa tabi nila, abo na lang ang naiwan kay Lucas. Iyak nang iyak si Antonio. Niyakap niya si Christine ng mahigpit. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay nila. Tahimik, simple, pero totoo. Lumipas ang mga taon, nagpakasal sina Antonio at Christine. Nagkaanak sila, at ako yun, si Mark. Si Tatay Antonio at si Nanay Christine ay namuhay ng masaya at masagana. 3 taon na mula nung nang pareho silang pumanaw. Ilang buwan lang ang pagitan. Si Tatay dahil sa katandaan, si Nanay dahil sa sakit sa puso. Pero sa huling sandali, magkahawak pa rin ang mga kamay nila. At sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, naaalala ko ang laging sinasabi ni Tatay sa akin. Anak, yung iba nga, tao nga, pero yung ugali, halos mas halimaw pa sa halimaw. Parang pati ang demonyo aayaw sa sobrang sama ng ugali. Kaya, sa lahat ng iyong makikilala, huwag kaagad manghusga. Kilalanin mo ng mabuti. Pinalaki ako ng mga magulang kong hindi mapanghusga. At doon nagtatapos ang kwento ng Tatay Antonio ko at ni Nanay Christine. Maraming salamat po, Sir Chico, pagbasa ng aking kwentong ipinadala. At magandang araw. Mark.